Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kapatid mo, Erwin. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang regla ni Mia. Isipin mo, 6 na diapers nang nagamit niya ngayong araw. Pagpapalit na naman siya mamayang gabi. Ano po bang sabi ng doktor sa inyo, Nay? Ang sabi ng doktor ay kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kailangang tanggalin ang bukol sa matres niya dahil malaki na daw ito at baka maapektuhan pang ibang parte ng katawan niya. Lalo na ngayon na nangihina ang kapatid mo sa dami ng dugong nawala sa kanya. Buti na lang pinapainom ko siya ng nilagang dahon ng kamote. Ay dahil kung hindi, baka hinimatay na si Mia. Eh di ipa-opera na natin, Nay. Para hindi na magdusang kapatid ko. Anak, kailangan natin ng 50,000 para sa operasyon. Hindi pa daw kasama doon ang gamot at laboratory test ni Mia. Eh saan naman tayo kukuha ng ganun kalaking pera? Gagawa ako ng paraan, Nay. Basta papa-operahan natin si Mia. Hindi ko kaya makitang nagdudusa ang kapatid ko sa sakit niya. Wala nang mas masakit pa kaysa makita ang mahal mo sa buhay na may malubang sakit at nagdurusa. Lalo na kung alam mong anumang oras pwede siyang mawala. Pero paano kung ikaw si Erwin at isang araw may dumating na pagkakataon na makakuha ng malaking pera para sa operasyon ng kapatid mo? Pero ang kapalit, kailangan mong magsinungaling para makuha ito. Kakayanin mo ba yon? Kahit kapalit ay sarili mong konsensya? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Huwag kang mag-atubiling magbahagi ng iyong saloobin. Dahil excited na kaming mabasa ito. At kung ikaw ay naintriga sa kwento natin ngayon, tara na at sabay-sabay nating pakinggan ang nakakaantig pusong kwento ng isang kuya na handang gawin ang lahat para sa kanyang bunsong kapatid. Mapagpalang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng kwentong takip silim. Lalo na po sa inyo, Sir Jag. Ako pala si Erwin, 40 taong gulang, kasalukuyang nakatira sa Maynila, pero tubong Samar. Dito ko lang nahanap ang pagkakataon para magkaroon ng mas maayos na buhay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ginamitan ko ng mga pangalang hindi totoo para maitago ang tunay kong pagkatao at ang mga taong kasama sa kwentong ito. Ginawa ko ito para sa aming seguridad at para protektahan din ang mga lugar na pinangyarihan ng aking karanasan. At bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko pong ipaalam sa lahat na tanging sa kwentong takip silim ko lang ipinadala ang aking kwento, kaya kung marinig nyo man ito sa ibang channel, huwag magdalawang isip na i-report dahil malinaw na ninakaw lamang ito. Salamat po. Nagsimula ang karanasang ito noong araw na may mag-asawang pumatok sa bahay namin at hinanap ang tatay ko para humingi ng tulong. Ang hindi nila alam, 1 taon nang patay si tatay. Pero nang makita kong may kaya sila, pumasok sa isip ko na magpanggap na manunugis din ako ng aswang at kaya ko silang tulungan kapalit ng malaking halaga. Hindi dahil nasilaw ako sa pera, kundi para sa kapatid kong si Mia, para maoperahan siya at gumaling sa sakit niya. Hindi ko na kasi kayang makita siyang magdusa, kaya nakipagkasundo ako sa mag-asawa at nangako na huhulihin ko ng buhay ang aswang na pumatay sa anak nila, na kahit ang totoo, hindi naman talaga ako manunugis ng aswang. Kumusta ang pakiramdam mo, Bunso? Okay lang naman ako, kuya. Medyo nahihilo lang. Huwag ka mag-alala. Gagawa ng paraan si Kuya para maoperan ka. Susubukan kong humingi ng tulong sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Maoperahan ka lang, Mia. Diba? Humingi na tayo ng tulong sa kanila, kuya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Ang sabi tatawagan tayo pero wala naman. Ayoko nang umasa pa, kuya. Bunso, huwag kang mawala ng pag-asa. Basta hahanap ng paraan si Kuya. Kahit magdoble trabaho pa ako, gagawin ko. Makalikom lang ng pera para sa operasyon mo. Hayaan mo, ibebenta ko yung gitara ko. Kuya, wag naman.
Mahalaga sa'yo yun eh. At saka kahit naman ibenta mo yun, hindi pa rin sasapat yun, kuya. Basta. Magtiwala ka lang, Mia. Magagawan niya ni kuya ng paraan. Pangako ko yan sa'yo. Salamat, kuya. Maswerte ko talaga na ikaw ang kuya ko. Mia, hindi ko kayang makitang nahihirapan ka. Kaya gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Mahal na mahal kita, bunso. Ikaw lang ang nag-iisang kapatid ko. Hinaplos ko ang kanyang ulo noon habang pinagmamasdan ko ang matamis niyang ngiti. Maputla ang mukha at labi ng kapatid ko. Halata ko talaga sa kanya noon ang tahimik niyang laban sa sakit niya. Pero kahit na sobrang sikip sa dibdib ang nakikita ko, pinili kong ngumiti sa harap niya dahil ayokong panghinaan siya ng loob sa mga oras na iyon. Ilang sandali pa, nagpaalam akong lumabas para makapagpahinga na rin siya at ako naman ay maghahanap ng pagkakakitaan para matupad ko ang pangako ko sa kanya. Aalis po muna ako, Nay. Teka, di ba day off mo ngayon? Nay, tulad po ng sinabi ko, magdodoble kayod po ako para makalikom ng perang kakailanganin sa operasyon ni Mia. Pero anak, mahihirapan ka. Baka ikaw naman ang magkasakit at saka maliit ang sahuran dito sa baryo natin. Wala naman po akong ibang pagpipilian, Nay. Kung saan saang ahensya na tayo lumapit. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong natatanggap na tawag mula sa kanila. Alam mo, Erwin, minsan napanghihinaan na rin ako ng loob. Pero sa tuwing nakikita ko kung gaano ka kapursigidong lumaban para sa kapatid mo, nabubuhayan ako. Ay sobrang swerte ni Mia na ikaw ang naging kuya niya. Nay, hindi ko po kayang sukuan ang kapatid ko. Nawala na sa atin si tatay. Hindi ko hahayaang pati si Bunso mawala sa atin. Nakita ko ang pagtulo ng mga luha sa mata ni nanay habang nakangiti siya sa akin. Alam kong nahihirapan din siyang makita ang sitwasyon ng kapatid ko. Ngunit bilang isang mahirap na pamilya, wala kaming kakayahang maipagamot agad si Mia dahil sa kakulangan sa pera. Isa yun sa pinakamasakit na realidad sa buhay ko. Matapos ang emosyonal naming pag-uusap ni nanay noon, tuluyan na akong nagpaalam sa kanya at naglakad palabas ng pinto. Labis akong nagulat nang may biglang kumatok. Tao po! Tao po! May bisita ka ba, Nay? Ay, wala naman. Sino ba yung kumakatok? Teka, bubuksan ko. Magandang umaga, iho. Sino po kayo? Bumungad sa akin ang may edad na babae at lalaki na tansya ko ay nasa 50 pataas na. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit at kumikinang na kwintas at relo. Halatang mayaman sila sa unang tingin pa lang, pero mukhang mababait ang kanilang mga muka habang nakangiti sila sa akin. Ako si Susan at ang aking asawa naman si Manuel. Nandito kami para humingi ng tulong. Tulong? Ay, sino ba yan, anak? Apasukin mo dito sa loob. Tuloy po muna kayo sa loob. Naku, salamat, iho. Sweetheart, tara na sa loob. Agad ko silang pinapasok noon kahit hindi ko pa sila lubusang kilala dahil na rin sa utos ni nanay. Nakasanayan na kasi namin na kapag may bisita ay pinapatuloy namin kaagad sa loob, tsaka mukhang mga mababait naman sila. Magaan lang ang aura nila kaya hindi ko na sila pinagdudahan pa noon. Hindi lang kami magpapaligoy-ligoy pa. Gusto naming makausap si Delphine, ang malakas na manunugis ng aswang. Kailangan namin ng tulong niya. Pasensya na po pero 1 taon na pong patay si tatay? Ano? Hindi. Hindi maaari. Siya lang ang tanging pag-asa namin para makuha ang hustisya para sa anak namin. Totoo ang sinabi ni Erwin. Ako nga pala si Nelia, asawa ni Delphine. 1 taon nang patay ang asawa ko. Hindi niyo ba alam yon? Hindi namin alam na patay na siya. Ang sabi sa amin ng albularyo,
Si Delphine lang daw ang makakatulong sa amin para mahuli ang aswang na pumatay sa anak ko. Taga saan pala kayo? Taga Buena Candelaria pa kami. Malayo-layo din ang naging biyahe namin para lang makarating dito. Pero wala pala kami mapapala. Wala ba kayong kilalang manunugis ng aswang? Siguro naman may kaibigang manunugis din ng aswang ang tatay mo, iho. Baka may kilala ka. Handa ako magbayad kahit magkano. Tulungan niyo lang kami. Nag-init ang tenga ko sa narinig ko mula kay Sir Manuel. Pera na ang pinag-uusapan noon kaya hindi ko maiwasang mapaisip sa alok niya. Huminga ako ng malalim noon at inalala ang mga kaibigan ni tatay noon pero walang isa sa kanila ang katulad niya. Hanggang sa may kung anong bumulong sa akin na nagsabing magpanggap na lang ako na manunugis ng aswang kapalit ng perang inaalok niya. Ako po. Anong ikaw, iho? Erwin, Di ba po, Nay? Tinuruan po ako ni tatay kung paano manugis ng mga aswang noon. Ako pong pinag-iwanan niya ng kakayahang meron siya bilang nag-iisang lalaking anak niya. Totoo bang sinabi niya, Delia? ay, oo po. Ay sumasama nga siya noon sa kanyang ama sa panunugis ng aswang. Kinabahan pa ako sa sagot ni nanay noon. Buti na lang sinabayan niya na lang ako. Siguro ayaw niyang mapaya ako noon pero kita ko ang pagtataka sa mukha niya habang nakatingin sa akin na halatang may gustong makuwang sagot mula sa akin kung bakit ko yun ginawa. Hindi nga posible yun dahil anak ka ni Delphine. Ilang taon ko ding pinag-aralan ng panunugis sa mga aswang kasama si tatay noon. Kaya makakaasa po kayong matutulungan ko kayo. Kung ganun, magkano kailangan mo, iho? 50,000, paunang bayad. Kapag nadala ko po sa inyo ang aswang, 20,000 po ulit. Ayos lang po ba sa inyo? Sige, barya lang yan kumpara sa buhay ng anak ko. Basta't siguraduhin mo lang na madadala mo ng buhay ang aswang na pumatay sa anak ko. Pagbabayarin ko siya. Matitikman niyang ganti ng isang ama. Makakaasa po kayo. Pero alam niyo po ba kung saan ko mahahanap ang aswang na pumatay sa anak ninyo? Natagpuan siyang patay sa Barrio Ursula. Kaya sa tingin ko na sa baryo yon naninirahan ang aswang na pumatay sa kanya. Tulad ng sinabi ng albularyo. Ano pong pangalan ng anak ninyo? Bakit po siya nagpunta sa baryong yon? Malayo po yun. Matigas talaga ang ulo ng anak naming si Santa. Kahit ayaw namin, nakifiesta pa rin siya sa baryong yon kasama ang mga kaibigan niya. Kinabukasan nabalitaan na lang namin na patay na siya. Wala nang anak namin. Ayon sa mga kaibigan niya, wala na raw laman ang loob niya nang matagpuan nila siya sa kakahuyan. Sobrang sakit noon para sa amin, iho. Napakasakit. Nang makita ko ang bangkay ni Sandra, halos hindi ako makahiga. Hindi ko kayang tanggapin ang karumaldumal na sinapit ng bunsong anak namin. Sobra akong naawa sa mag-asawa at sa kabilang banda, nakonsensya rin ako dahil niloko ko sila. Nagsinungaling ako para makakuha ng pera sa kanila. Alam kong nag-take advantage ako. Pero kung kayo ang nasa posisyon ko noon, maiintindihan ninyo. Pinangako ko naman sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mahuli ang aswang na yon. Kahit wala pa akong sapat na kaalaman tungkol sa kanila, maliban sa takot sila sa bawang at asin. Ang natatandaan ko lang noon, may itak si tatay na nakalagay sa baul sa loob ng kanyang kwarto. Yun lang ang dala-dala niya pero kaya niyang pumatay ng maraming aswang gamit yon. Ganon siya kalakas na manunugis at ako mismo ang nakasaksi. Walang aswang na nagtangkang pumunta sa baryo namin dahil lahat sila ay takot sa kanya. Namatay na lang si tatay noon dahil sa sakit sa puso, hindi dahil sa pagiging manunugis niya. Eto ang paunang bayad, iho. Salamat po, sir. Makakaasa po kayong tutupad po ako sa pangako. Aasahan ko yan, iho. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. 1 taon na rin mula nang mamatay si Santa at hindi man lang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Kaya ngayon sana nga ay mahuli mong aswang na walang awang pumatay sa kanya.
Gagawin ko po ang lahat, sir. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po nagagawa ang misyon ko. Salamat, iho. O siya, tutuloy na kami. May dapat pa akong asikasuhin sa negosyo ko. Ito nga palang numero ko. Tawagan mo ako kapag may balita. Maraming salamat, iho. Balitaan mo kami kaagad, ha? Opo, huwag po kayong mag-alala. Ay, magtanghalian po muna tayo, Sir Ma. Hindi na kailangan, Nelia. Kailangan na naming umalis. Maraming salamat. Eh, mag-iingat po kayo. Pagkalabas nila, sinundan ko sila ng tingin at nakita kong may driver na nagbukas ng pintuan ng kotse para sa kanila. Doon ko nakita kung gaano sila kayaman. Pero kahit pala gaano kayaman, ay may kinakaharap ding problema. At minsan, mas masaklap pa ang pinagdaanan nila kumpara sa aming mga mahihirap lang. Natigil naman ang pag-iisip ko noon nang marinig ko ang boses ni nanay. Ano ba tong ginagawa mo, Erwin? Ay, bakit ka nagsinungaling sa kanila? Nay, kailangan po natin ng pera para sa operasyon ni Mia. Eto na po yun. Binigay niya na po ang cheque worth 50,000 pesos. Mauuperahan na si Mia. Uutangin ko na lang po muna kay Mang Danilo ang panglaboratory at gamot niya. Siguro sapat ng 5,000 sa ilang araw. Ay, Diyos ko, Erwin. Alam ko kailangan natin ng pera. Pero paano mo naman gagawin yon? Ay, talaga bang tutugisin mong aswang na pumatay sa anak nila? Hindi ko akalain na ganito ka kadesperado, anak. Gusto kitang sawayin pero hindi ko magawa kanina kasi ayoko ding mapahiya ka. Pero, anak, alam nating pareho na hindi tama ang ginawa mo. Nay, isa lang po ang gusto kong mangyari. At yun ay ang maoperahan si Mia. At kung kailangan kong magpunta sa baryong yon at tugisin ang aswang na pumatay sa anak nila, gagawin ko. Maoperahan lang ang kapatid ko. Napabuntong hininga na lamang si nanay noon sa sinabi ko. Alam kong hindi siya sangayon sa ginawa ko pero sa kabilang banda, alam kong naiintindihan niya ako. Desperado na akong desperado pero wala na akong naiisip na iba pang paraan noon. Para sa akin, isa yung oportunidad na hulog ng langit kaya hindi ko yun dapat pang palampasin. Ayoko ding mawala ka, Erwin. Ay, hindi mo kakayaning tugisin ang aswang. Wala kang sapat na kaalaman. Nay, naniniwala akong nananalaytay sa akin ang dugo ni tatay. Ang dugong matapang at may lakas ng loob na lumaban. Kaya naniniwala akong kung ano ang kaya niyang gawin, magagawa ko rin. Anak, hindi basta-basta ang aswang. Hindi yan ordinaryong tao lang. Malalakas at makapangyarihan sila. Kaya nilang pumatay at kumain ng tao. Nay, buo na po ang desisyon ko. Nakipagkasundo na po ako kay Sir Manuel. Kaya wala nang atrasan nito. Isipin niyo na lang po. Para kay Mia lahat ng ginagawa ko. Ay, Diyos ko. Matigas talagang ulo mo. Mana ka talaga sa tatay mo. Nay, pakiusap. Pagkatiwalaan niyo po ako. Erwin, nanay mo ako. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala. Lalo na't aswang ang kakalabanin mo. Kaya ko pong protektahan ang sarili ko. Ang isipin niyo po ngayon si Mia. Bukas sa bukas din. Dadalhin natin siya sa ospital. Sasabihan ko po si Mang Danilo na ihatid po tayo sa bayan. Paano kung malaman ni Mia ang ginawa mo? Hindi naman po niya malalaman ay kung hindi niyo po sasabihin. Kaya sana po ay manatili itong sikreto hanggang sa makabalik po ako. Sabihin niyo na lang po na nagtrabaho po ako sa kabilang baryo para hindi po siya mag-alala. Ano pa bang magagawa ko? Ipagdarasal ko na lang na sana gabayan ka ng Diyos. Ay, Diyos ko, Erwin. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit noon habang umiiyak. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kwarto, kaya mabilis akong kumawala sa yakap niya at pinunasan naman niya ang luha niya nang marinig namin ang boses ni Mia. Nay? Kuya? Umiiyak po kayo? Si nanay kasi bunso. Masyado ako mamimiss eh.
Sa kabilang baryo lang naman ako magtatrabaho. Magtatrabaho ka sa kabilang baryo, kuya? May nag-alok kasi sa akin ng malaking sahod. At alam mo ba, dahil sa trabahong to, Mia, may pera na tayong pang-opera mo, bunso. Anong ibig mong sabihin, kuya? Teka, bunso, dahan-dahan lang. Baka matumba ka. Hindi ka na sana lumabas pa eh. Okay lang ako. Sagutin mo ako, kuya. Totoo bang ma-ooperahan na ako? Oo, Mia. Nagbigay ng paunang bayad ang boss ko na 50,000 pesos. Nakiusap kasi ako na baka pwede akong mag-cash advance. Tapos ayon, naawa siya sa atin nang malaman niya ang kondisyon mo. Talaga? Sobrang bait naman ang boss mong yan, kuya. Hindi biro ang halagang 50,000. Ang laki naman ng tiwala niya sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Kahit ako, Mia, hindi ako makapaniwala. Pero hulog na to ng langit, bunso. Kaya hindi ko sasayangin ang trabahong inalok niya kahit nasa kabilang baryo pa. Salamat talaga, kuya. Ha? Sobrang saya ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Mia noon at ganon din ako sa kanya. Sa totoo lang, nakaramdam naman ako ng guilt noon sa hindi ko pagsasabi ng totoo sa kanya. Pero kailangan kong itago yun para na rin sa kapakanan niya dahil alam kong hindi siya papayag kapag nalaman niya ang totoo kung saan galing ang pera at kung paano ko ito nakuha. Kinabukasan, tulad nga ng sinabi ko noon kay nanay, nagpasya kaming dalhin na si Mia sa ospital. Pero bago ang lahat, pinuntaan ko muna ang kaibigan kong si Kiko para magpatulong na makautang kay Mang Danilo. Si Mang Danilo ay tricycle driver sa baryo namin. Pero may negosyong lending kaya maginhawa ang buhay niya. Pero bago ka pa makautang sa kanya, kailangan mo munang magkaroon ng tinatawag nilang co-maker. At naisip kong ang pamangkin niyang si Kiko na best friend ko ang lalapitan ko. Paring Kiko! Paring Kiko! Oh, pare! Ikaw pala yan! Namiss mo ako, no? Baliw! Nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. Alam ko kasing maaasahan kita sa bagay na to. Aba, sino bang ibang poging maaasahan mo? Siyempre ako. Umasok ka muna sa loob, pare. Halika. Sige, Anong gusto mo? Kape, juice, beer, ano? ikaw talaga pare. Diyos na lang kung meron. Aba, siyempre. Sandali. Maupo ka muna at hintayin mo ako dito. Pagkapasok ko sa bahay niya noon, umupo ako sa kawayang upuan habang siya naman ay nagpunta sa kusina para kuhanan ako ng juice. Hindi rin siya nagtagal noon at bumalik dala ang isang pitsil ng juice at baso. Salamat pare. Sus, parang juice lang. Nagpapasalamat ka. Siyempre naman pare. Kahit maliit na bagay pa yan, dapat ipagpasalamat. Eh di welcome. Siya nga pala. Ano bang maitutulong ko sa'yo, pare ko eh? Bala ko sanang dalhin ulit si Mia sa ospital para maoperahan na. Kaso, baka kulangin yung pera. 50,000 lang kasi ang meron ako ngayon. Sapat lang pambayad sa operasyon niya. Kailangan pa kasi niya ng laboratory at mga gamot. Baka naman pwede mo akong tulungan kay Mang Danilo. Gagawin kitang co-maker. Teka. May 50,000 ka, pare. Nakapag-ipon ka ng ganong kalaking pera? Paano? Basta, huwag ka na masyadong maraming tanong. Tulungan mo na lang ako pare. Aba, hindi pwede yan. It's unfair. Tutulungan lang kita kung sasabihin mo sa akin kung paano ka nagkaroon ng ganong kalaking pera, pare. Eh, kasasabi mo lang nung isang araw na malaki ang deduction ng boss mo sa sahod mo eh. O siya, sige, sasabihin ko na sa'yo. May racket kasi ako na tinanggap. Isang misyon na hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Anong mission ba yan, pare? Baka pwede mo akong isama dyan. Pare delikado. Misyon dapat to ni tatay kung nabubuhay lang siya eh. Teka, huwag mong sabihing manunugis ka ng aswang kagaya ng tatay mo, pare. Oo, tama ka pare. Ha? Kailangan kong mahuli at madala ng buhay ang aswang na pumatay sa anak ng mag-asawang nagbayad sa akin ng 50,000. Yun ang misyon ko. Gagi ka, pare.
Paano mo gagawin yun? Wala ka namang alam sa mga aswang. Hindi mo yan kakayanin, pare. Lahat makakaya ko para sa kapatid ko, pare. Tsaka hindi na ako pwedeng umatras, pre. Nakapag-down na sila ng 50,000 at ibibigay nila ang 20,000 pagkatapos ng misyon. Kaya nga nagpapatulong ako sa iyo na mangutang kay Mang Danilo. Babayaran ko rin kapag nakuha ako ng 20,000 kapag nakauwi na ako. Nakauwi? Isang ka pa pupunta? Sa Barrio Ursula, kung saan naninirahan ang aswang. Pare, hindi ako papayag na aalis ka mag-isa. Para hindi na ako pwedeng umatras. Sino pag nagsabi sa'yo nga atras ka? Naintindihan naman kita eh. Pero siyempre, duda ako na magagawa mo yun na mag-isa. Hindi kita pwedeng pabayaan, no? Kaya sasama ako sa'yo. Natigilan ako sa sinabi ni Kiko at hindi ako makapaniwala nun sa kanya. Akala ko nung una ay nagbibiro siya. Pero nang makita kong kumuha siya ng bolo sa kusina, nanlaki ang mga mata ko nang winasiwas niya ito sa hangin. Ano? Pwede na ba, ha, pare? Sigurado ka bang sasama ka, pare? Oo nga. O naman, kakatayin natin yung aswang na yan. Pero pare, ano ba plano mo? Paano ba natin malalaman kung sino ang aswang sa baryong yun? May binigay bang picture ng aswang sa'yo? Wala nga akong litrato ng aswang eh. Hindi nga nila alam kung sino. Kaya nga nagpapatulong sila sa akin para mag-imbestiga at tugisin ang aswang sa baryong yun. Patay tayo dyan. Ano naman natin malalaman sa dami ng tao doon sa Barrio Ursula? Aber? Mangungupahan tayo doon. Mag-oobserba. Ay, alam ko na. Ano pare? Magtitinda tayo ng bawang doon. At kung sino man ang makikita nating iiwas, siguradong aswang yun. Kapag alam na natin ang target natin, madali lang para sa atin na tugisin ang halimaw na yun. Mukhang magandang ideya ang naisip mo pare. O di ba? Ang galing ko. Sabi ko sa'yo eh, kailangan mo ko. Sige pare. Bigyan na lang kita ng balato kapag nakuha ko na yung 20,000 pesos. Pero sa ngayon, tulungan mo muna ako makautang kay Mang Danilo. Kahit wag na pare, no problem. Tara na habang nandun pa yun sa kanila. Salamat talaga pare. Siya na lang din sana ang sasakyan namin papunta sa ospital. Ihahatid ko lang sila nanay doon bago tayo bumiyahe papunta sa Barrio Ursula. O sige, ang bahala pare. Malakas ako kay Chong. Tulad nga ng sinabi ni Kiko, tinulungan niya ako na makumbinsi si Mang Danilo na pautangin ako ng 10,000. Nagpunta kami noon sa bahay ni Mang Danilo at marahang kumatok sa pinto ng bahay niya. Chong! Chong Danilo! Oh, Iko, bakit naparito ka? Chong, kailangan po namin ni paring Erwin ng tulong nyo. Tungkol ba yan sa pera? Naku, kung pera yan, wala akong mapapautang sa kanya. Chong naman eh. Kailangan ng kaibigan ko ng pera para sa operasyon ng kapatid niya eh. Grado naman babayaran niya pagbalik niya galing sa Ursula. Ursula? Oo, Chong. Magtatrabaho kami doon kaya makakaasa po kayong babayaran niya ni paring Erwin. Malaki ang sasauri naman doon eh. 20,000 pesos. Kaya Chuck, mababayaran kanya kaagad pagbalik. Gawin niyo na akong co-maker. Kapag di siya nagbayad, di ako po magbabayad. Sigurado ba yan, Kiko? Oo nga po, Chong. Ano naman itong ibang tao? Kilala mo ako, Chong. Nagbabayad talaga ako ng utang. Kapag sinabi ko, gagawin ko. O siya, sige na. Pagkano bang utangin mo, Erwin? 10,000 po sana Mang Danilo. Oo, sige. Tumuloy muna kayo at may kailangan lang kayong permahan bago ko ibigay ang pera sa inyo. Pumasok kami noon sa bahay ni Mang Danilo at umupo sa upuang gawa sa kahoy. Pagkabalik niya noon galing sa kwarto, may dala siyang papel at inilapag niya yun sa maliit na mesa sa harap ng aming upuan. O, permahan nyo yan. Hindi ko na nilagyan pa ng interes. Total, pamangkin ko naman itong si Kiko. Yan ang gusto ko sa'yo, Chong eh. Mahal mo talaga ako. Sus! Inadaan mo na naman ako sa ganyan mo. O, eto lang 10,000. Basta bayaran mo yan, Erwin ah. Dahil kung hindi, ikaw Kikong sisingilin ko. Makakaasa po kayo Mang Danilo.
O siya, makakalis na kayo. Mang Danilo, pwede po bang kayo na po ang magatid sa amin papunta sa bayan? Dadalhin po kasi namin ulit si Mia sa ospital para sa operasyon niya. O siya, sige, walang problema. Salamat po, Mang Danilo. Sobra naman ako nagpapasalamat sa kaibigan ko si Kiko. Doon ko mas lalong napatunayan kung gaano siya katotoong kaibigan sa akin. At tulad nga ng sinabi ni Mang Danilo, inatid niya kami ni Mia kasama ang aking ina papunta sa ospital. Sinama naman ni Nanay noon ang kapitbahay naming si Aling Kuring na pinsan niya para umalalay na rin sa kanya. Hindi na ako nagtagal pa noon at nagpaalam na kay Nanay nang dali na si Mia sa operation room. Tutuloy na po ako, Nay. Naghihintay na si Mang Danilo sa labas. Pag-iingat ka, anak. Ipangako mo sa akin na uuwi kang ligtas, ha? Nay, wag po kayong mag-alala. Kaya ko pong protektahan ang sarili ko. Tsaka, sasamahan naman ako ni Kiko. Buti nga't may kasama ka doon. Kahit papaano'y gumagaan ang loob ko. Pero hindi pa rin ako makakampante hanggat hindi ka nakakauwi ng ligtas, anak. Nay, ang isipin niyo po muna ngayon ay si Mia. Ipagdasal po natin na maging successful ang operasyon niya. Oo, anak. Ipinagdarasal kong kapatid mo. Sige na, Nay. Mag-iingat po kayo rito. Huwag kang mag-alala, anak. Kasama ko naman si Coring. Ikaw ang mag-iingat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap namin ni Nanay noon, umalis na ako sa ospital at sumakay sa tricycle ni Mang Danilo. Umabot din ng 1 oras ang naging biyahe namin noon habang ako naman ay nag-iisip ng plano kung paano ko mauhuli ang aswang na sospek sa pagpatay ng anak ng mag-asawa. Pagkarating ko nun sa bahay, nadatnan kong nagsisigarilyo si Kiko habang nakaupo sa motor niya na nasa harap ng bahay namin noon. Kanina pa ako naiinip dito. Bakit nandito yung motor mo? Malamang gagamitin natin. Ano ka naman pare? Lutang ka ba? Kakayanin mo kayang magmaneho ng ilang oras? Malayo yun, pre. Alam ko. Tsaka minsan na rin ako nakapunta dun. 4 na taon na rin ang nakalipas. Noong nabubuhay pa si Nanay. Kasama ko pa nga si Nanay noon eh. Tandang-tanda ko pa ang daan doon pare. Kaya wala ka na dapat ipag-alala. Ibang klase ka talaga. Maaasahan talaga kita sa lahat ng bagay. Aba syempre. Ako to eh. Natawa na lang ako sa sinabi ni Kiko noon. Naging magaan ang lahat ng sinamahan niya ako dahil na rin sa talas niyang mag-isip. Tulad ng plano naming magtinda ng bawang sa Baryo Ursula para matukoy namin kung sino ang aswang sa baryong yon. Hindi ko yun maiisip kung wala ang opinyon niya, kaya labis ako nagpapasalamat sa kanya noon. Pagkatapos naman ng aming naging usapan, agad akong pumasok sa loob ng bahay at nagtungo sa pribadong silid ni tatay noong nabubuhay pa lang siya. Pero ngayon, nabubuksan na namin yun. Pero yun ang unang beses na papasok ako doon na patay siya. Patawarin niyo po sana ako, Tay. Pero kailangan ko talagang gawin to. Medyo mabigat palang itak na to. Ang galing mo talaga, Tay. Magagawa ko din kaya ang mga nagawa mo. Wow! Ay, yan ba yung ginagamit ni Chong Delphin para pumatay ng aswang pare? Ginulat mo naman ako, pare. Oo, eto nga yun. Naniniwala akong hindi ito basta-bastang itak lang. Marami-rami na rin ang pinagdaanan ng sandatang ito eh. Pero sana'y naiintindihan ako ni tatay. Ginagawa ko lang naman ito para sa kapatid ko. Maintindihan niya ng tatay mo pare. Pero pare, bilibin ako sa tiwala ng mag-asawang yun, no? Ano naman sila nakakasigurong katulad ka ng tatay mo? Ang totoo niyan, pare. Nagpanggap ako sa kanila. Sinabi ko na manunugis din ako ng aswang. Ano? Alam kong mali. Pero hindi ko kasi kayang sayangin ang pagkakataong mapaoperahan ng kapatid ko. Wala kasi akong choice, pare eh. Nakukonsensya man ako.
Pero ganun talaga pre. Wala akong ibang pagpipilian. Gagawin ko naman lahat para magawa ang misyon ko eh. Naintindihan kita pare. At naniniwala naman ako na magagawa mo ang misyon dahil kasama mo ako pare. Salamat pare ha. Diyos wala yun. O ano? Tara na. Dadaan pa tayo ng palengke para bumili ng mga bawang na ititinda natin dun sa baryo. Tsaka pare, mas okay kung mangungupahan tayo dun. Para may matutuluyan naman tayo. Hindi din kasi natin sigurado kung ilang araw tayong mananatili dun para hanapin ang aswang. Sige pre, tara na. Hindi na nga kami nag-aksepa ng oras ni Kiko. Dala-dala ang aming mga bag kung saan ko nilagay ang itak na nakalagay sa sakuban. Sakto lang ang laki ng itak na yun at may kalakihan din ang backpack kaya kasyang-kasya yun sa iilang damit at short ko. Habang si Kiko naman ay may dala ding bag. Hindi ko lang sigurado kung ano ang mga dinala niya. Tulad nga ng plano namin noon, dumaan kami sa palengke para bumili ng bawang. Ano ba ang sa inyo, iho? Kalahating sako lang po ng bawang lolo Simo. 100 piso na lang to lahat. Kunin nyo na. Ay sige po. Ano nga palang gagawin ninyo sa bawang, iho? Bakit ang dami naman yatang pinamili mo? Ay, magtitinda po kami lolo. Natingin ko po kasi mabenta doon sa Ursula ang mga bawang. Ursula? Nako, binabalaan ko na kayo, iho. Huwag na kayong pumunta roon. Eh bakit naman po? May mga aswang sa lugar na yon. Sinasabi ko sa inyo, mapapahamak lamang kayo. Natahimik ako noon sa sinabi ni Lolo Simo. Hindi ko akalaing pati ang simpleng tindero ng palengke ay alam talaga ang kwento ng lugar na yon. Pero hindi yun naging rason upang huwag kaming tumuloy dahil kami mismo ay alam namin na may mga aswang sa baryong papasukin namin at yun talaga ang target namin. Hindi ko nalang pinansin pa ang sinabi niya at umalis na kami noon pagkatapos naming makapagbayad. Medyo matagal din ang naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa liblib na daan papunta sa baryo Ursula. Pare, ayos ka lang ba? Medyo mabigat yung dala natin eh. Lubak-lubak pa naman ang daanan. Diyos, kayang-kaya pare. Tanay na akong kumarga ng mga ganyan. May mas mabigat pa nga dyan eh. Ayos ka talaga pare. Diyan ako bilib sa'yo eh. Mas bibilib ka pa sa gagawin ko pare. Kumapit ka pare. Yahoo! Teka pare, dahan-dahan lang. Baka madisgrasya tayo sa ginagawa mo eh. Iyan pare, tiwala lang. Dapat hindi tayo maabutan ng paglubog ng araw. Pare naman eh. Pare, tiwala lang. Ano ka ba? Masyado kang nervyoso. Hindi na nga nagpapigil pa si Kiko dahil may pagkamakulit talaga ang kaibigan ko. Hinayaan ko na lang siya pero di nawala ang kaba ko sa bilis niyang magpatakbo ng motor. Hanggang sa napansin kong liblib na ang dinadaanan namin. Maraming mga malalaking punong kahoy at walang katao-tao ang lugar. Liblib pala talaga dito sa baryo Ursula pare no? Oo. Kaya siguro napili ng aswang na yun na manirahan sa baryong yun. Para madaling makapagtago. Malayo pa ba tayo pre? Tansya ko nasa kalahating minuto pa bago tayo makarating doon. Buti na lang, full tank tong motor ko. Hayaan mo. Pag nakuha ko na yung huling bayad, babayaran ko din ang nagastos mo sa gas. Ano ka ba pare, wag na. Tulong ko na ito sa'yo. Para naman tayong hindi magkumpare niyan. Salamat talaga par. Ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Hindi ko naramdaman ang haba ng biyahe noon dahil sa kadaldalan ni Kiko. Ang dami pa naming napag-usapan noon habang nasa biyahe kami. Bilib din ako sa kanya dahil hindi man lang napagod sa pagmamaneho kahit na may mabigat kaming dala. Hanggang sa nakarating na nga kami sa baryo Ursula. At una talagang pumukaw ng atensyon ko
ang isang lumang arko na halos matabunan na ng mga gumagapang na halaman, kupas ang pintura at may mga bordadong letra na nakasulat rito. Sa magkabilang gilid, nakatayong mga poste na ginagapangan na rin ng mga halaman. Napakaluma na ng karatula. Tsaka parang pinabayaan na ng mga tao dito ha. Hindi man lang nagawang linisan. Isa lang ang sagot dyan, pare. Ano pare? Hindi tamad sila. Baliw ka talaga. Ang seryoso ng tanong ko, puro kabiro. Siyempre, huwag ka masyadong seryoso, pare. Dapat chill lang tayo para hindi nila tayo pagdudahan. Baka kasi pag masyadong seryoso, maintriga sila sa atin, di ba? Oo na, tama ka na. Tara, pumasok na tayo sa loob, pare. Pinaandar ulit ni Kiko ang motor at pumasok kami noon sa Baryo Ursula. Napansin naman namin ang mga taong nakatingin sa amin. Ang iba naman ay abala sa mga ginagawa nila tulad ng pagsisibak ng kahoy, pagdidilig ng halaman at paglilinis ng bakuran. Dito ko na ipaparada ang motor ko, pare. Sige pare. Kailangan muna natin maghanap ng mauupahan dito bago tayo magbenta ng bawang dito. Sige pare. Teka, may nakikita ako magandang babae. Tara, lapitan natin, pare. Ano ka ba pare? Wala tayo dito para mambabae. Baka nakakalimutan mo, nasa misyon tayo. Ito naman, umalma ka nga lang. Mukhang mabait eh. Kaya sa kanya ako magtatanong. Dali na, lapitan na natin. Tayo na. Oo siya, sige. Lumapit kami noon sa isang babaeng abala sa pagkuha ng mga litrato kung saan-saan. Halata agad na hindi siya taga roon. Ibang-iba yung dating niya. Nakaputing rubber shoes na mukhang bagong laba. Naka-skinny jeans na sakto lang ang kapit sa katawan at simpleng blouse na bagay sa kanya. Hulmang-hulma yung katawan niya. Tipong mapapatingin ka talaga kahit sandali lang. Habang nakatutok siya sa kamera niya, parang wala siyang pakialam sa paligid. Kaya kami, napahinturin at napatingin na lang sa kanya. Hi, miss. Hello? Taga rito ba kayo? Teka, wait. Kukunan ko kayo ng picture, ha? Smile! Teka. Hindi kami mga model at hindi kami taga rito. Nandito kami para magtanong sa'yo, miss. Ay, akala ko, taga rito kayo, kaya ako kayo pinicturean eh. Photojournalist kasi ako. Wow, astig ah. Ako nga pala si Kiko. At ang kaibigan ko naman pogi, si Erwin. Kami naman ang bawang nalis. Nagtitinda ng bawang. Nakakatawa ka. Ako naman si Jelay. Ang ganda naman ng pangalan mo, Jelay. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Bago lang kasi kami dito, miss. Naghahanap kami ng mauupahan. Talaga? Taga saan ba kayo? Taga Maynila kami. Magbabakasyon sana kami dito eh. Alam mo na, pampawala ng stress. Ako naman, nandito ako para sa research tungkol sa pamumuhay ng mga tao sa baryong to. Kapula ako nandito at nag-uupa lang din ako. Nag-uupa? Ay baka may bakante pa sa inyo. Kailangan talaga namin eh. Tatanungin ko si Aling Claring, ha? Baka meron pang bakante. Ali kayo, papakilala ko kayo sa kanya. Ayos! O sige, salamat. Tahimik lang akong sumunod kay Kiko noon at hinayaan ko lang siyang magdaldal sa babaeng nagngangalang Jelay. Hindi rin kasi ako sanay makipag-usap sa babaeng hindi ko pa kilala talaga. Mas makapal kasi ang mukha ni Kiko kumpara sa akin at nahihiya rin talaga ako noon dahil hindi naman maikakailang maganda si Jelay pero sobrang bait niya dahil kahit hindi niya kami kilala, maayos niya kaming kinausap at tinulungan pa. Nang nasa harap na kami ng pinto noon, pumukaw naman sa atensyon ko ang isang may edad na babaeng tansya ko ay nasa 60 anyos na. Nakasuot ito ng isang kupas pero malinis na duster na may maliliit na bulaklak ang disenyo. Nakapulupot sa kanyang ulo ang isang lumang panyo.
parang pananggalang sa init at ang kanyang mga paa ay nakatsinelas na halatang gamit na gamit na. Lumapit siya sa amin na nakakunot ang noo habang tinitingnan kami mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat niya kami noon. Aling Claring, may bago pong dating sa baryo. Naghahanap po sila ng mauupahan. Magandang hapon po. Oh, taga saan ba kayo, iho? Bakit kayo nagpunta dito sa baryo namin kung wala naman pala kayong kamag-anak dito na matutuluyan? Taga Maynila po kami. May nakapagsabi po kasing maganda raw po dito sa baryo Ursula. Sariwang hangin, magandang tanawin, payapang buhay. Gusto lang po namin na mawala ang stress namin sa buhay lalo na sa trabaho. Ngayon lang po kasi kami nakalaya sa bus naming damuho. Malabiro ka, iho. Gusto ko yung sense of humor mo, bata. Hali kayo. Pumasok kayo sa loob. May bakanting kwarto pa doon na pwede sa inyo. 500 ang buwan. Ano? Gusto nyo ba? Ayun, pwede na po, Aling... Claring. Ano palang pangalan ninyo? Ako po si Kiko. At itong kaibigan ko po si Erwin. O siya, tuloy kayo. Ipapakita ko sa inyo ang magiging kwarto ninyo. Ay sige po, salamat po. Pare, teka na. Pasok na tayo sa loob. Agad naman kaming pumasok noon at sinalubong naman kami ng kakaibang amoy. Amoy pamahid ng matanda. Kaya napahawak ako sa ilong ko. Pero saglit lang yon dahil baka mahalata ni Aling Glaring at ma-offend pa siya. Bumukas ang pinto ng kwarto noon at bumungad sa amin ang kwartong may papag na kasya ang 2 tao. May bintanang may 2 magkabilaang pinto na gawa sa plywood. Eto lang ang bakanting kwarto. Ano? Pupunin niyo ba, iho? Ano pare, ayos na ba? Pwede na pare. O sige po, kukunin na po namin Aling Claring. Ito pong bayad. Salamat, iho. Ayos! O siya, maiwan ko muna kayo dito at magluluto lang ako ng hapunan. Sige po Aling Claring. Salamat po. Sige, doon na muna din ako sa labas. May kailangan pa akong gawin eh. Salamat, Jelay. Pare, magsalita ka naman. Mag-thank you ka kay Jelay. Salamat, Jelay. Wala anuman. O siya, maiwan ko na kayo dito ha. Naiwan kami noon na parehong nakatayo at hindi ko naman maiwasang sundan ng tingin si Jelay at agad itong napansin ni Kiko at inasar ako at inakbayan ako sa balikat ko. Type mo no? Hindi ah. Ano bang pinagsasabi mo? Sus, kita ko yung tingin mo sa kanya pare. Hindi naman kita masisisi. Napakaganda. Buti na lang at loyal ako sa nililigawan ko. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa, ibenta na natin yung bawang na binili natin. Balikan na natin yon. Baka manakaw pa yun doon. O sige, iiwan ko muna ang bag ko dito. Ikaw ba, hindi mo iiwan? Wag na. Baka mapalaban pa tayo doon. O siya, sige. Tara na. Paglabas ng kwarto noon, hindi namin nakita si Aling Claring. Kaya hindi na nga kami nakapagpaalam pa at lumabas na ng bahay. Nakita naman namin sa unahan si Jelay na abala sa pakikipag-usap sa mga taong nakatira doon. Naglakad kami noon palapit sa motor at binaba ang sako ng bawang na binibenta namin. Tapos binuksan at tinupi ng ilang beses ang sako. Tama lang na makita ang mga bawang sa loob. Hanggang sa nagsimula na kaming magbenta noon. Total, may araw pa naman. Sayang din kasi ang oras kung magkukulong lang kami sa loob ng bahay. Sa isip ko noon, kailangan na naming matukoy kung sino ang aswang sa baryo para mas madali na naming hulihin ang halimaw na yon. Bawang! Piso lang po, bawang. Bili na po kayo. Piso lang pong bawang. Pare,
Kailangan ba talagang sumigaw? Oo naman, alangan. Paano nila malalaman na nagbebenta tayo ng bawang? Oo nga pala. Pero, hindi ka ba nahihiya pare? Uy, ano ka ba? Sanay ako sa ganito pare. Ako nang bahala. Sige, Bawang! Bawang kayo dyan! Piso lang isa! Bili na kayo! Sariwang-sariwa pa po! Bawang! Ilang sandali pa, marami ang lumapit sa amin at bumili. Nakapila pa sila at muntik pa nga maubos. Nagulat kami noon dahil halos pinagkaguluhan kami na para bang walang bawang sa baryong yun. Pero bago pa maubos ang binibenta naming bawang, naisipan namin magtabi para kay Aling Claring para naman makapagpasalamat at may magamit rin siya sa pagluluto. Pero nang matapos kami sa pagbibenta, isa lang ang nasa isip namin noon. Nagtataka kami kung bakit wala man lang natakot o umiwas kanina sa bawang. Lahat ng mga tao doon ay bumili, kaya nahirapan kaming tukuyin kung sino ang aswang. Pare, wala naman ako nakitang takot sa bawang eh. Lahat sila bumili sa atin. Dinumog pa nga tayo kanina eh. Paano to? Ano natin matutukoy kung sino ang aswang sa baryong to? hindi ko din alam pare. Siguro, baka hindi lang lumabas. Nagtatago sa bahay niya, di ba? Pero paano natin siya makikilala? 5 bawang na lang ang natitira. Para kay Aling Claring na to eh. Wala na tayong maibibenta. Alangan bumalik pa tayo sa baryo natin. Siguro magpahinga na muna tayo. Mag-iisip muna ako ng paraan kung paano tayo makakapag-imbestiga. Siya sige. Tara na. Sige. Nagugutom na din ako eh. Butit may dala akong tinapay sa bag. Lagi ka talagang ganda pare, no? Ako pa. Natawa na lang din ako sa sinabi ni Kiko. Hindi na siya naubusan ng sasabihin habang naglalakad kami pauwi sa bahay ni Aling Claring. Pagdating namin noon, nakabukas ng bahagya ang pinto at nakita kong masayang nag-uusap si Aling Claring at Jelay habang naglalapag ng pagkain sa mesa. Dahan-dahan namang binuksan ni Kiko ang pinto at napatingin naman silang dalawa sa amin. Tamang-tama, nandito na kayo. Nakahanda ng hapunan. Kumain na tayo. Talaga po. Kasali po kami dyan? Ano ka ba, iho? Abay, syempre naman. Iisa lang tayo ng bahay kaya dapat lang nasabay tayong maghapunan. Nakakahiya naman po sa inyo, Aling Claring. Huwag na kayo mahiya. Ganyan talaga kabait si Aling Claring. Halina kayo. Sumabay na kayo sa amin. Masarap pa naman ang niluto niya. Adobong kangkong. Uy, paborito ko yan. Yun naman pala, iho. Asya, halina kayo. Kumain na. Pare, tara na. Nakakaya naman kung tatanggihan pa natin ang grasya. Sige. Hindi na nga kami nakatanggi noon. Naglakad kami patungo sa kusina at umupo sa harap ng hapagkainan. Nakahanda ang adobong kangkong at kanin sa mesa na halatang mainit pa dahil umuusok pa ito. Sige lang, kumuha lang kayo. Kain lang kayo dyan. Ang aga niyo po palang maghapunan dito, no? Oo, iho. Nasanay na ako para makapagpahinga ng maaga. Ay mas okay po yun, Aling Claring. Doon po kasi sa Maynila, walang tulugan ng mga tao. Mga zombie. Pare-pareho naman kaming natawa sa sinabi ni Kiko pero sa magkaibang dahilan. Natawa kasi ako dahil magaling talaga magpanggap ang kaibigan ko na para bang totoong taga Maynila talaga kami. Napatigil naman ako bigla nang malasahan ko ang adobong kangkong sa bibig ko. Hindi man lang nilagyan ng bawang at sibuyas at kahit nga siguro asin, wala. Dahil lasang tuyo lang siya at nalasahan din yon ni Kiko. Aling Claring, nabusan po ba kayo ng bawang at sibuyas? Ano kasi, lata kasing walang nilagay eh. Peace po. Ay, oo, iho. Naubusan nga ako. Bakit? Hindi ba masarap ang luto ko? Masarap naman po. Diba pare? Oo.
may bawang po pala kaming tira kanina sa pinagbenta namin. At ibibigay po namin sa inyo. Saktong-sakto, wala po kayong bawang eh. Ilayo nyo yan sa akin. Sabi ilayo nyo yan sa akin Po, bakit naman po? Okay lang po ba kayo, Aling Claring? Ilayo nyo yan sa akin. Bingi ba kayo, ha? Pasensya na po. Teka, allergy po ba kayo, Aling Claring? Bakit? Takot yata kayo sa bawang. Hindi ako takot. Ayoko lang talaga ng bawang. Parehas kaming nagulat talaga noon sa naging reaksyon ni Aling Claring. At doon pa lang, masama na ang kutob ko na parang may hindi talaga tama. Nagkatinginan pa kami noon ni Kiko na halatang pareho kami ng nasa isip. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, iho? Nagulat lang po ako. Hindi ko po kasi alam na allergic po pala kayo sa bawang. Pasensya na po. Ayos lang, iho. Pasensya na din kayo. Hindi ko kasi gustong amoy ng bawang. Masakit sa ilong at lalamunan. Alam nyo naman na sensitibo ng mga ilong naming may edad na kaya ganun. Pasensya na po talaga kayo. Hindi na po mauulit, Aling Claring. Ako din po may allergy ko sa mabahong kilikili. Puro ka talaga biro, Kiko. Magulat ka kung magseryoso ako dahil sa'yo. Joke lang. Alam ko namang type ka ni paring Erwin, kaya magpapaubaya na ako. Saka may sinoseryoso na akong iba Kiko, Nakakatawa ka talaga, Kiko. pasensya ka na, Jelay. Huwag kang maniwala dito kay Kiko. May pagkaluko-luko talaga to eh. Ayos lang. Ano ka ba? Sige na, tuloy na natin ang pagkain. Baka magalit pa sa atin si Aling Claring eh. Itapon nyo muna yung bawang sa labas. Sige po. Ako na magtatapon pare. Sige pare. Agad akong tumayo noon at naglakad palabas para itapon ang bawang, pero hindi ko talaga yun tinapon. Isinabit ko lang yun sa gilid ng motor dahil malakas ang kutob ko na may posibilidad na aswang si Aling Claring. Buong buhay ko kasi wala pa akong nakikitang taong ayaw sa amoy ng bawang bukod sa kanya. At sa pagkakaalam ko, aswang lang ang gagawa ng ganon. Kita ko kung paano siya mag-react kanina. Galit na galit siya sa amin kaya kailangan ko siyang imbestigahan dahil siya lang ang bukod tanging umiiwas sa bawang sa baryong yon. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Magkahalong kaba, duda at takot ang naramdaman ko noon pero nilalakasan ko lang ang loob ko. Iniisip ko na kung siya nga ang aswang, nasa panganib ang buhay namin dahil posibleng kami ang susunod na biktima. Pero sa ibang parte naman ng isip ko ay nakokonsensya ako dahil pakiramdam ko hindi ko kayang manakit ng matanda. Natagalan ka yata, iho. Sa malayo ko po itinapon eh. Siya, sige na, kumain ka na ulit. Sige po. Umupo na ako na parang walang nangyari. Sumabay sa daloy ng usapan hanggang sa natapos kaming kumain. Buti na lang madaldal si Kiko kaya hindi nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin at hindi naging awkward. Pagkatapos namin kumain noon, nagpaalam na kami kay Aling Claring at Jelay at nagpasalamat na rin sa hapunan. Naiwan namin silang dalawa sa kusina noon at pumasok na kami sa kwarto. Pare, nakakapagduda yung reaksyon ni Aling Claring kanina. Bakit gano'n na lang siya magalit nung binigay ko ang supot ng bawang sa kanya? Diba, aswang lang ang takot sa bawang? Yan din ang iniisip ko pare. Kanina, pinipilahan pa tayo ng mga tao dito para lang makabili sila ng bawang sa atin. Tapos, si Aling Claring, dinaboy lang yung bawang. At ito pa, kita ko yung galit sa mga mata niya sa atin. Kaya posible ngang siya yung aswang pare. Pero bakit napakabait niya sa atin kanina? Bakit tinanggap niya tayo sa bahay niya, pati si Jelay? Posible kayang tayo ang susunod niyang bibiktimahin? Sakit!
Jelay! Kinabahan talaga ako noon, Sir Jack. Kaya agad akong tumakbo patungo sa kusina. Akala ko kung ano na ang ginawa ni Aling Claring kay Jelay. Pero nadatnang ko na lang na tinatalian ni Aling Claring ng tela ang daliri ni Jelay na nagdurugo. Ano nangyari sa'yo, Jelay? Nasugat ang daliri ko sa kutsilyo eh. Nagkiiwa kasi ako ng mangga. Matigas kasi ang ulo, kaya ayan, nasugatan ng kutsilyo. Sabi ko naman kasi sa iyo, Jelay, ako na, pero ayaw mong makinig. Eh, tignan mo, nasugatan ka tuloy. Ayos na ho ako, Aling Claring. Natulala ako saglit noon habang pinapanood ang ginagawa ni Aling Claring sa sugatang daliri ni Jelay. Pinagmasdan kong mabuti ang bawat galaw at tingin niya. Pero wala naman akong nakitang kakaiba kaya nakaramdam ako ng konsensya sa pagdududa ko. Kasi sobrang bait ng itsura niya para maging aswang at may edad na rin siya. Kaya siguro nga nagkamali lang talaga ako. Tinapik naman ako ni Kiko nun sa braso at nagkatinginan kami nun sa isa't isa. Pare, kita ko kung paano ka mag-alala sa kanya. Ano? Kinabahan na ba? Baliw! Hindi yan ang iniisip ko, Kiko. Siyempre, sumigaw siya kanina kaya akala ko. Pare, baka nagkamali lang tayo. Kita mo naman oh. Mga iho, ano bang ginagawa niyo dyan at nakatayo pa kayo? Nagulat lang po kasi kami sa sigaw ni Jelay kanina. Akala po namin may nangyaring masama sa kanya. Nangyaring masama? Habang nasa loob kayo ng pamamahay ko? Ligtas kayo, iho. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Hindi lang talaga nag-iingat itong si Jelay, kaya ayan, na-disgrasya. Ako, pasensya na ho, Aling Claring. Hayaan mo na, iha. Nangyari lang nangyari. Ay mabuti pa magpahinga na kayo para maaga kayo magising bukas. Isasama ko kayo sa bukid. Mamimitas tayo ng maraming mangga at maraming gulay. At saka para na rin na makapag-picture ka sa tanawin doon, Jelay. Ako, salamat po, Aling Claring. Nakaka-excite po yan ah. Sumama kayo sa amin bukas ha. Basta maaga lang kayong magising, di ba, Aling Claring? Aba, syempre naman. Para busog na busog ako. Busog na busog? Ay, ang ibig kong sabihin ay madami akong dadalhing baon dahil kasama kayo. Doon na tayo kakain. Magpipiknik tayo kung gusto nyo. Ayos po yan. Hindi ko alam pero may masama na talaga akong pakiramdam sa lakad na yan bukas. Lalo na sa sinabi ni Aling Claring na para bang may ibang ibig sabihin. Pero pilit pa rin akong ngumiti dahil ayokong mahalata ni Aling Claring na pinagdududahan ko siya. Lalo na't mahirap patunayan yun dahil wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya noong ginagamot niya si Jelay. Pare, ayos ka lang? Oo naman. Inaantok na ako, pare. Matulog na tayo. Aling Claring, matutulog na po kami. O siya, sige. Jelay, balik na kami sa kwarto. Aba, may pagpapaalam na nalalaman pare. Ha? Baliw. Tara na nga, matulog na tayo. Kunwari ay niinis ako noon sa sinabi ni Kiko pero ang totoo, napapangiti ako noon habang naglalakad pabalik sa kwarto. Hindi man ako sigurado noon sa nararamdaman ko pero magaan talaga ang loob ko noon kay Jelay. Kaya noong narinig ko ang sigaw niya, sobra talaga akong nag-alala. Buti na lang, hindi gaanong malala ang sugat niya kaya naging kampante ako noon na bumalik na sa kwarto. Pare, akala ko may ginawang masama si Aling Claring kay Jelay. Pero wala naman. Tsaka, di ba, nung nagdurugo ang daliri ni Jelay, wala naman siyang kakaibang reaksyon. Ginamot pa nga niya. Ang weird talaga ng reaksyon niya sa bawang kanina. Siguro pare, wag muna tayo mambintang agad. Alamin muna natin ang totoo.
Ang hirap din kasing paniwalaan na si Aling Claring talaga ang aswang. Lalo na't kabaitan ang ipinapakita niya sa atin. Tama ka dyan pare. Tsaka may tilan naman tayong sandata kung sakaling may gagawin siyang masama. Mabuti pa. Matulog na tayo. Inaantok na ako eh. Maaga pa tayong gigising bukas. Sige. Humiga na kami noon pareho sa kama at ipinikit ko na ang mga mata ko. Nakaramdam na ako ng antok noon kaya agad akong nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog hanggang nagising ako nang makaramdam ako na naiihi ako. Napilitan akong bumangon noon at dahan-dahang binuksan ang pinto dahil ayoko nang makaabala pa kina Aling Claring at Jelay. Dahan-dahan akong naglakad noon papunta sa kusina kung saan malapit lang ang banyo. Hanggat maaari ayokong makagawa ng ingay noon hanggang sa nakapasok na ako sa banyo at umihi. Napukaw naman ang atensyon ko nang may marinig akong ingay ng manok na kinakatay sa labas. Mabilis akong naglakad hanggang sa nakalapit ako sa may bintana at marahan akong sumilip. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang kakaibang itsura ni Aling Claring. May matutulis at mahabang pangil. May 2 sungay. Maiitim ang kanyang balat na parang sunog at may mapupulang mga mata. Sinasabi ko na nga ba, siya ang aswang. Kailangang malaman ni Kiko ito. Grabe, nilapa niyang 2 manok nang walang kairap-irap. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto. Pare, gising pare. Bakit pare? Shh, huwag ka maingay pare. Hmm? Baka marinig tayo ni Aling Claring. Bakit? Anong nangyari? Pare, tamang hinala natin. Aswang si Aling Claring. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano niya nilapa ang 2 manok. Ibang-iba ang itsura niya. Naging halimaw. Teka, paano naging halimaw? Nakita kong itsura niya. Mapupulang mga mata niya. Maitim ang balat na parang sunog. May 2 sungay. At matutulis na pangil at kuko. Halimaw talaga, Kiko. Diyos mo, Joseph. Posibleng siya nga ang aswang na target natin, pare. Kailangan kong malaman ng totoo, pare. Sa ngayon, wala pa siyang alam na may alam tayo. Kaya ililihim muna natin ang nalalaman natin hanggang sa makumpirma ko ang totoo. Pero, paano kung tayo palang yung susunod niyang kakainin? Nakahanda na akong lumaban, Kiko. Kung totoo ngang siya ang aswang, kailangan natin siyang mahuli at madala ng buhay sa mag-asawa. Kung tuso siya, mas tuso ako. May nagbukas ng pinto ng bahay, pare. Mukhang natapos na niyang kainin ng mga manok, pare. Huwag lang siya magkakamali eh. Malakas ang kabog ng dibdib ko noon, Sir Jack. Akala ko handa na ako sa pinasok ko pero hindi pala. Hindi na ako nakatulog pa ulit noon sa pag-aalalang baka bigla kaming pasukin ng aswang na si Aling Claring. Hanggang sa nakita ko na ang sinag ng araw na pumasok sa siwang ng bintana noon at agad akong bumangon kahit na masakit ang mata ko dahil sa puyat. Pare, gising na. Ang sakit ng ulo ko, pare. Alis tayo ngayon kaya gumising ka na. Saan ba tayo pupunta? Nakalimutan mo na ba? Sasama tayo kina Aling Claring at Jelay sa bukid. O nga pala, no? Teka, di ba aswang si Aling Claring? Si Jelay, sa tingin mo, bibiktimahin din siya ni Aling Claring? Kaya nga sasama tayo sa kanila para maprotektahan natin si Jelay kung sakaling may gawin man ang aswang na yon. At kung pwede mahuli natin siya. Aba, concern na concern ka pare ah. Kiko, seryoso. Nasa panganib ang buhay nating 3 ngayon sa kamay ng aswang. Natahimik si Kiko at binuksan ang bag niya at kinuha ang bolo sa kaiwinasiwas sa hangin. Sinaway ko naman siya
dahil baka mahuli pa siya ni Aling Claring at mabuking pa kami sa plano namin. Kumalma ka pare. Hindi niya pwedeng malaman na alam na natin ang totoo. Pasensya na pare. Kiko! Erwin, gising na, alis na tayo. Andali lang. Magbibihis lang kami saglit. Sige, hintay na lang namin kayo sa labas ha. Sige, Jelay. Salamat. Nagkatingin na naman kami ni Kiko noon at napagdesisyonan na dali ng bag namin. Pagkalabas namin noon, nasa labas na ng pinto si Jelay at Aling Claring. May dalang maliit na basket si Aling Claring noon at hindi ko naman alam ang laman noon dahil natatakpan yon ng tela. Nagkunwari naman akong may kukunin na gamit sa motor pero ang totoo, binalikan ko yung bawang na nakasabit sa gilid ng motor tsaka pinasok ng mabilis sa bag ko bago bumalik sa kinaroroonan nila. Naglakad na nga kami noon papunta sa bukid. Sumunod lang kayo sa akin. At Aling Claring, malayo po bang pupuntahan natin? Doon sa dulo, iha. Pagkatawid natin sa may sapa. Ang presko at malamig po pala ang hangin dito, no? Oo, kaya makakapag-relax talaga kayo dito. Teka, ang ganda ng mga punong yun. Sandali, kukunan ko lang ng litrato. Sige lang, iha. Sulitin mo lang ang oras. Napakunot noon naman ako at napaisip sa sinabi ni Aling Claring. Para kasing may mali sa sinabi niya. Para bang may ibang ibig sabihin. Pero hindi ko pinahalata yun. Pilit akong ngumiti noon sa harapan nila habang naglalakad kami hanggang sa huminto kami sa ilalim ng punong mangga. Dito muna tayo. Heto, kumain na kayo. Nagdala ako ng tinapay at itlog. Ang bait mo talaga, Aling Claring. Salamat po ha. Dahil sa inyo, di po ako nahirapan sa research ko. Aba, sulitin mo dahil hindi na ako magiging mabait mamaya. Seryoso po? Hindi, biro lang iha. Siguradong halimaw ka po mamaya. Ano ka mo, iho? Biro lang din po yun, Aling Claring. Napalunok ako ng muntik ng madulas at mahalata si Kiko. Buti na lang magaling siyang maglaro ng mga salita at idinaan niya yon sa biro, kaya tumawa na lang din ako. Ganoon din sila. Pero pansin ko talaga noon ang paraan ng pagtitig ni Aling Claring kay Jelay na parabang may pinaplano siyang masama sa isipan niya. Sa paglipas ng mga oras, abala kami sa pamimitas ng mga gulay tulad ng talong, okra at kamatis na nakatanim doon. Malawak ang lupain na yon na nasa harap ng mga punong mangga, habang si Jelay naman ay panay ang pagkuha ng mga litrato, hanggang sa hindi na namin namalayang hapon na pala. Jelay, pwede mo ba akong samahan dun sa unahan? Magpapasama lang akong umihi. Natatakot kasi ako mag-isa sa damuhan. Babalik din tayo kaagad dito. Sige po, wala pong problema. Pwede po ba kaming sumama? Ano ba kayo, iho? Lalaki kayo, babae kami. Gusto niyo ba akong busuhan, iho? Nako, hindi po. Paano ba naman kasi sasama pa kayo? Iihi lang naman to si Aling Claring. Pasensya na po. Nag-aalala lang po kami sa inyo. Hindi naman kami lalayo masyado, iho. Mabilis lang kami. O siya, sige na. Hintayin niyo kami dito para pagbalik namin, uuwi na tayo. Bago pa ako makapag-isip noon ng tamang sasabihin, naglakad na palayo si Aling Claring at Jelay. Sa mga oras na yon, masama na ang kutob ko at hindi ako mapakali dahil alam kong aswang si Aling Claring. Malakas ang kutob kong may masamang balak si Aling Claring kay Jelay. Kutob kong may gagawing masama ang aswang na yon kay Jelay. Hindi na ako makapagtimpi pa. Pucha! Sinabi ko na nga ba eh! Si Jelay!
Agad kong kinuha sa bagno ng itak kasama ang bawang at ganoon din si Kiko. Kinuha niya sa bag ang bolo. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Tumakbo agad kami sa direksyon kung saan namin narinig ang sigaw ni Jelay. Halos madapa pa ako sa damuhan pero hindi ko na ininda. Ang mahalaga, maabutan namin siya. Bilisan mo pare! Doon galing yung sigaw! Nakita mo ba sila? Teka pare, ano yun? Pucha! Ang aswang! Sa itaas ng puno, may nakita kaming nilalang. Malaki, maitim, may malalapad na pakpak. At sa mga kuko nito ay walang iba, kundi si Jelay. Pilit pumapalag at sumisigaw. Napakunot ako nang makitang nagkaroon siya ng pakpak. Mas naging halimaw pa siya sa sandaling iyon. Erwin! Kiko, tulungan niyo ako! Maawa kayo! Jelay! Hoy! Bitiwan mo siya, demonyo ka! Aswang kang matanda ka! Lumayo ka sa kanya! Sino ba kayo sa inaakala nyo? Kailangan ko siya para bumalik ako sa pagiging dalaga. At kayo, kailangan kayo ng mga alagad ko. Saglit na umalingaw-ngawang isang matinis at nakakakilabot na tawa mula sa nilalang at sumigaw siya na parabang may tinatawag. Nanlaki naman ang mga mata namin nang biglang naglabasa ng mga baboy ramo sa paligid. Hindi lang 2, 3, 4, kundi 8 baboy ramo. Mababangis sa mga hayop kaya hindi kami halos makagalaw noon dahil sa takot. Kainin sila! Lintik na pare! Kailangan na nating lumaban kundi mamamatay tayo! Hindi nyo kami makakain! Mamamatay muna kayo! Nakatakas si Aling Claring. Si Jelay nakuha niya. Kailangan muna nating mapatay ang mga aswang na ito. Kung hindi, tayo mamamatay! Ito pang sa inyo, lintik na yan! Pucha! Kakatayin kitang damuhukan! Kumagat ito sa kaliwang kamay ko. Ramdam ko ang pagbaon ng matutulis nitong pangil. Parang pinupunit ang laman ko. Mabuti na lang, mabilis na rumesbak nun si Kiko at pinagtataga niya ang baboy ramo gamit ang kanyang matalim na bolo. Mabilis ko namang kinuha ang supot at sinabuyan ito ng bawang kaya napahiyaw ulit ang halimaw. Pare, may sugat ka! Huwag mong intindihin to. Malayo sa bituka to. Si Jelay nasa panganib ngayon. Oo, tara na! Pare! Sa likod mo! Ang lintik! Mamatay kang halimaw ka! Sunod-sunod na tinaga ni Kiko ang leeg at ulo ng hayop. Dumugo ito ng husto. Nangingisay bago bumagsak sa lupa. Sabay naman kaming napalingon. Nandoon pa ang natitirang mga baboy ramo. Nakapaligid, unti-unting lumalapit. Parang naghihintay lang ng tamang oras para sumugod. Pucha! Hindi pa tapos! Wala na tayong choice pare. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Pero nauubusan na tayo ng oras. Kailangan pa nating hanapin si Jelay bago pa mahuli ang lahat. Ipuhos na natin lahat pare. Katayin natin silang lahat. Sugod! Inangat ko ang itak gamit ang natitira kong lakas. Ramdam ko ang pagtulo ng dugo sa kamay ko pero mas nangingibabaw ang galit. Hindi naman masyadong malaki ang sugat kaya nakaya ko pa rin ang sakit. Mga hayop kayo! Lalaban ako! Halika! Lapit pa kayo! Subukan nyo pa! Ketong sayo! Lintik kayo mga damuho kayo! Katapusan nyo na! Ito! Sabay-sabay namin pinagtataga ang mga baboy ramong sumugod sa amin. Hindi ko na inakalang nakayanan namin silang talunin kahit na hindi naman talaga kami mga manunugis ng aswang, kaya tuwang-tuwa ako noon. Napaluhod naman kami pareho ni Kiko dahil sa hingal pagkatapos ng aming naging laban. Kailangan na nating mahanap si Jelay. Nasa panganib ang buhay niya. Doon siya sa bantang yun dinala! Tara,
Bilisan na natin! Mabilis kaming tumakbo papunta sa direksyong itinuro ni Kiko. Kahit pa nanginginig pa ang mga tuhod namin sa pagod. Habang papalapit kami sa masukal na bahagi ng kagubatan, unti-unting lumalakas ang amoy na parang nabubulok na laman. Kiko! Sigurado ka ba dito? Parang mali ang dinadaanan natin eh. Dito ko banda nakita ang paglipad ni Aling Claring. Sumisigaw si Jelay nun. Di ako pwede magkamali. Posible ngang siyang pumatay sa anak ng mag-asawa. Binibiktima niya ang mga babae. Tayo naman mga lalaki ay ipapalapa niya sa mga alipores niya. Lintik na yan. Tuso talagang aswang na yon. Kailangan natin siyang madala ng buhay sa mag-asawa. Kailangan natin siyang mahuli. Jelay! Jelay! Nasaan ka? Tumigil kami saglit nang marinig namin ang mahina ngunit pamilyar na ungol mula sa isang kuweba. Huminga ako ng malalim noon para humugot ng lakas ng loob at niyaya kong pumasok si Kiko sa loob. Madilim na noon, kaya madilim na rin sa loob. Pero nakita ko ang apoy sa unahan na nagbibigay ng liwanag. Narinig mo yan pare? Oo, sa loob ng kuweba. Pumasok pa tayo. May nakikita akong apoy sa unahan. Posibleng nandyan si Aling Claring. Diyan din niya dinala si Jelay. Walang hiya siya. Dahan-dahan kaming lumapit. Bawat hakbang namin ay maingat at naging alerto naman kami sa paligid. Hanggang sa tuluyan naming nakita ang anino ng halimaw sa pader ng kuwebang gawa sa bato. Jelay! Erwin! Kiko! Tulungan niyo ako! Lintik! Halimaw! Pakawalan mo si Jelay! Ang tatapang nyo, ha? Paano nyo nagawang mabuhay sa mga kamay ng alipores ko? Alamang! Pastuso kami sa kanila! At ngayon, ikaw naman ang isusunod namin! Akala nyo ba mapapatay nyo ako? Ayoko! Ayoko pa mamatay! Nakagapo si Jelay sa mga lubid noon. Nagpupumiglas ang kanyang braso at paa. At bawat paggalaw niya ay lalong humihigpit ang pagkakakapit nito sa kanya. Sobrang naaawa ako sa kalagayan niyang yun, Sir Jack. Binabalaan kita! Pakawalan mo si Jelay, halimaw! Tinatakot mo ba ako, iho? Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dahil mapipilitan talaga kami ni Kiko na patayin kang halimaw ka. Eh di patayin niyo! Hindi ako natatakot sa inyo. Sa katunayan, masaya pa nga ako dahil wala na akong kahati sa mga lamang loob niyo. Yung babaeng namatay isang taon na ang nakalipas, na natagpo ang walang lamang loob. Ikaw din bang pumatay sa kanya, ha? Bakit niyo alam yun? Dahil ikaw ang misyon ko. Ikaw ang aswang na hinahanap namin. Kaya kami nandito sa baryo ninyo. Labas tangan! Pare, katayin na natin ang halimaw na yan! Pare! Mabilis na sumugod si Kiko habang hawak niya ang bolo. Kita ko ang gigil sa kanyang mga mukha. Pero mabilis din na nakailag ang aswang at lumipad ito at sinunggaban ng magkasunod na kalmot si Kiko. Kaya napasigaw siya at nanlaki ang mga mata ko. Sakit lintik na yan! Pare! Walang yakang halimaw ka! Magbabayad ka! Sige! Lapit ka lang, bata! Erwin! Mag-iingat ka! Etong sayo! Mamatay ka na! Pare Koy! Sa likod mo! Ikaw ang maunang mamatay! Pucha! Tumilapon ako sa gilid at tumama sa bato kaya napasigaw ako sa sakit. Napahawak ako noon sa likod ko at napangiwi ako. Nakita ko namang sumugod ulit si Kiko sa aswang. Puno siya ng galit. Mabilis na pinagtataga ang aswang at natamaan nga niya ito. Hayop ka!
Tumigil ka na, Mangmang! Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay! Nakita kong bumagsak si Aling Claring sa lupa at agad naman akong bumangon para pakawalan si Jelay sa pagkakatali niya. Mabilis ko namang tinutukan ng itak si Aling Claring noon habang tinatali ang kanyang magkabilang kamay sa tali. Kailangan namin siyang madala ng buhay sa mag-asawa kaya hindi pa namin siya pwedeng patayin. Teka, saan niyo siya dadalhin? Bakit hindi pa siya pinatay? Baka makatakas pa yan, papahamak pa tayo. Hindi nga, bata. Maawa kayo sa matandang kagaya ko. Pero magdasal lang kayo na hindi ako makakawala dito. Dahil kapag nakawala ako dito, uubusin ko kayo. Tumahimik ka! Putya ang sugat ko! Gusto mo bang dilaan ko para gumaling yan, iho? Alam mo bang kami mga aswang ay kayang magpagaling ng sugat? Walang tatawa dyan sa biro mo kaya tumahimik ka na, tanda! Magdasal ka na! Magdasal ka na! Binuubos talaga ng matandang tong pasyensya ko! Shoota! May natitira pang aswang, Kiko! Diyos ko! Huwag ka matakot, Jelay. Kaya namin yan, di ba pare? Oo, Jelay. Pakihawakan tong lubid. Sige, Hetong sa inyo, mga aswang! Mabilis akong tumakbo noon kasama si Kiko at pinagtataga ang dalawang baboy ramo. Medyo nahirapan pa kami dahil mabilis din ang mga galaw ng hayop na yun. Sa kaliwa mo, pare! Eto ba? Di talaga kayo titigil, ha, mga damuho! Mamatay na kayo! Halos hindi ko na makita ang eksaktong galaw nila sa bilis ng pangyayari. Puro sigaw, yabag at tunog ng itak ang nangingibabaw sa gabi. Sumisingasing ang hayop, nagwawala habang pilit umiiwas sa mga taga. Ngunit ramdam ko na unti-unti na silang napapagod hanggang sa bumagsak na ang mga baboy ramo. Pero kasabay naman nun ang sigaw ni Jelay. Putya ang aswang na yan! tulungan niyo ako! Tignan niyo na ako halimaw! Titik na yan! Nakatali na nga! Naglakas loob pag sumunggab! Nakahandusay si Jelay sa lupa. Halos hindi makagalaw habang nakadagan sa kanya ang aswang. Kumakaskas ang matutulis nitong ngipin. Pilit siyang inaabot sa leeg. Nanginginig ang mga kamay ni Jelay habang pilit niyang itinutulak ang mukha ng halimaw palayo sa kanya. At nanginginig naman ang mga kamay ko sa galit at nawalan ako ng kontrol. Parang may sumabog sa ulo ko sa nakita ko. Nanlabo ang paningin ko, pero mas luminaw ang galit. Bitawan mo siya! Papatayin kita! Putya ka! Buong lakas kong inundaya ng itak ang likod ng aswang. Tumama yun, pero parang hindi sapat. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging ungol mula sa halimaw. Pare, tama na! Akala ko ba kailangan natin sandalin ng buhay eh. Pinatay mo na. Hinatay mo eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko napatay ko siya. Ano tayo magagawa? Napatay mo na, pare. Ano pa naman kasi? Sinaktan mo ang babae niya. Grabe! Hindi ko akalaing totoo pala mga asama at muntik niya na ako makagat kanina. Diyos ko! Ayos ka lang ba, Jelay? Ayos na ako, Erwin. Salamat. Mabuti naman. Nabigo ako sa misyon ko, pare. Paano ko sasabihin sa mag-asawa na napatay ko ang aswang? Hindi naman natin pwedeng dalhin ang bangkay niya. Malinaw ang utos niya. Dalhin ang aswang ng buhay. Wala na tayo magagawa, pare. Buti na lang napatay mo kaysa tayo ang napatay. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Pero hindi niya na ibibigay sa akin ng 20,000 pesos. At baka singilin niya pa ako sa 50,000 na ibinigay niya. Nabigo ako sa misyon, Kiko. Nabigo ako. Anong nabigo? Nabigyan mo nga ng hustisya ang pagkamatay ng anak nila eh. Pinatay mo ang aswang.
Okay na yun. Pero, paano naman sila maniniwalang napatay ko nga? At ang aswang na yan ang pumatay sa anak nila. Tutulong ako. Kukunan ko ng litrato ang bangkay ng aswang na yan. Tsaka magiging witness ako. Narinig ko sinabi ni Aling Claring kanina. Yung babaeng namatay ba isang taon na nakakalipas, ang ibig niyong sabihin? Tama ka. Pero, paano naman namin maipapakita sa kanila ang litrato? Tsaka, paano ka naman magiging witness? Bilang pasasalamat, sasama ako sa pag-uwi niyo kung okay lang sa inyo. Para naman makabawi ako sa pagligtas niyo sa akin. Pwede nga yan. Ayos yan, Jelay. Pero sigurado ka ba talaga na sasama ka sa amin? Malayo pa yun mula sa Maynila. Teka, akala ko ba taga Maynila kayo? Pasensya na kung nagsinungaling kami. Kailangan lang namin gawin yon para di kami mapagdudahan. Pero taga Barrio Silang talaga kami. Barrio Silang? Taga doon din ang tiyahin ko si Aling Kuring. Tiyahin mo si Aling Kuring? Oo, asawa siya ng tiyuhin ko. Pinsan yun ni nanay eh. Kapitbahay namin yun. Teka, bakit hindi man lang tayo nagkita? Bata pa kasi ako nung huling punta ko doon Sa pagkakatanda ko, 12 years old pa lang ako noon kaya tamang-tama. Gusto ko din sila makita ulit. Teka, ikaw si Eli? Yung nakalaro ko dati sa sakahan? Win-win? Ikaw pala yan? Oo, ako nga. Hindi ako makapaniwala noon, Sir Jag. Ang unang babaeng nagpakilig sa akin noon ay si Jelay pala. Malaki kasi ang pinagkaiba ng itsura niya. Mataba, maputi at sobrang baby face ng muka kumpara ngayon na payat, sexy at dalaga na. Hindi ko naman napigilan ang sarili kong yakapin siya ng mahigpit noon at nakaramdam naman ako ng hiya kaya mabilis akong kumalas. Pasensya na. Natuwa lang talaga ako na nakita ulit kita. Ako din ni Win-win. Siya pala yung crush mo dati, pare. What a small, small world. Kiko, Crush mo pala ako Nakaramdam naman ako ng hiya noon kay Jelay pero hindi ko rin mapigilang mapangiti nang makita ang matamis niyang ngiti. At tulad nga ng sinabi niya, kinuhanan niya ng litrato ang bangkay bago namin yon hinila at itinago sa mahabang damuhan. Mabilis naman kaming bumalik sa bahay ni Aling Claring para magpalit ng damit at linisin ang aming katawan dahil may mga dugo ito. Hindi naman kami nagtagal pa nun sa baryo dahil baka maabutan pa kami ng pagsikat ng araw at may makakita pa sa amin. Mabilis pinaandar ni Kiko ang motor noon at mahaba rin ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa baryo. Kita ko naman ang gulat sa mga mata ni Aling Kuring nang makita si Jelay. Niyakap niya ito at ang aking ina at kapatid naman ay tuwang-tuwa nang makita ko. Nadatnan ko noon ang kapatid kong si Mia na naka-wheelchair at nakadungaw sa bintana ng aming bahay. Kuya, sobrang namiss kita. ako din bunso. Sobrang namiss ka ni Kuya. Teka, ano po nangyari dyan sa kamay niyo? Bakit may nakataling tela? May sunggot kayo? Wala to bunso. Ayos lang to. Nasugatan lang ng kutsilyo habang naglilinis ako ng baboy nung nagkatay kami. Tagakatay ang trabaho niyo ngayon, kuya? Oo. All around bunso. Siya nga pala. Kumusta ang operasyon mo, ha? Kang maayos ang itsura mo kumpara dati, ha? Eto, may mga gamot lang na nireseta sa akin ng doktor. Ilang buwan pang kakailanganin ko para makarecover ng buo, kuya. Ang importante ngayon, bunso, may improvement ng katawan mo at gagaling ka na. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo, kuya. Hindi ako maaoperahan kung wala ang tulong mo. The best ka talaga. Lahat gagawin ko para sa iyo, bunso. Mahal na mahal kita. Mahigpit kong niyakap si Mia at pilit kong pinipigilan ang pagpatak ng aking mga luha.
Sobrang saya ko dahil nakikita ko na ang paggaling ng kapatid ko. Pero sa kabilang banda, nag-alala ako sa magiging reaksyon ng mag-asawa sa pagkabigo kong dali ng tunay na aswang na pumatay sa anak nila. Hanggang sa nakapagdesisyon na akong tawagin sila sa numerong ibinigay nila sa akin. Hello po, Sir Manuel. Ako po ito sa Erwin. Kung may oras po kayo mamaya, baka po pwedeng pumunta kayo dito sa bahay. May importante po akong sasabihin sa inyo. Ano ba yan, iho? Nagawa mo bang pinapagawa ko? Mas mabuti pong dito po natin pag-usapan, sir. Siya, sige. Papunta na kami dyan. Huminga ako ng malalim habang iniisip kung paano ko sasabihin sa mag-asawa ang nangyari. Napukaw naman ang atensyon ko noon nang marinig ang boses ni nanay mula sa labas ng pinto at napatingin ako sa kanya. May dala siyang basket ng gulay na halatang namitas sa likuran ng aming bakuran at napayakap naman ako ng mahigpit noon sa kanya at ganoon din siya sa akin. Anong nangyari sa kamay mo, anak? Wala po to, Nay. Malayo po to sa bituka. Gasgas lang. Nasugatan daw po ng kutsilyo, Nay. Paano kasi? Matigas na yung balat ng baboy na kinatay namin kaya yun. Nasugatan ako. Alam kong hindi kumbinsido si nanay sa sagot ko, pero wala din naman siyang nagawa kundi isabayan ako dahil pareho naming alam noon na walang alam ang kapatid ko sa totoong ginawa ko at hindi na dapat pa niyang malaman yon. Ikinuwento ko naman kay nanay ang nangyari nung makatulog si Mia sa kwarto at ipinakilala ko na rin si Jelay sa kanya. Napangiti naman ako nang makita ko kung gaano sila kabilis nagkasundo. Napakabusilak po ng puso ni Erwin, tita. Napakaswerte niyo po na siya po yung naging anak niyo. Oo nga, iha. Ay, sobrang swerte ko talaga sa anak kong yan. Si nanay naman, nambubola pa. Ay, totoo naman. Tingnan niyo po, oh. Sobra talaga siyang humble. Wala pa rin pinagbago si Winwin. Are! Nandyan na ang mag-asawa! Kumabog naman ang dibdib ko sa sinabi ni Kiko, pero nilakasan ko pa rin ang loob ko noon dahil wala na akong iba pang pagpipilian. Napatingin naman kami ni Jelay sa isa't isa at marahan siyang tumango na para bang sinasabing magiging maayos din ang lahat dahil kasama ko siya at tutulungan niya ako. At tulad naman ng sinabi niya, nanindigan siya sa nasaksihan niya at sa awa ng Diyos, pinaniwalaan naman ako ng mag-asawa dahil na rin sa tulong ni Jelay. Pero kita ko ang pagiging emosyonal nila nang makita ang litrato ng aswang na pumatay sa anak nila. Hindi man ako mismo nakapatay sa aswang na yon. Nabigyan mo pa rin ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Maraming salamat, iyo. Tama si Manuel. Nagawa mo pa rin ang misyon mo. Ang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak namin. Maraming salamat sa iyo. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil kayo po ang rason kung bakit naoperahan ang kapatid ko. At ngayon po, gumagaling na po siya. Maraming salamat po talaga. Walang anuman, iyo. Nung araw na yon, laking pasasalamat ko dahil natanggap nila ang nangyari at naniwala sila sa akin sa tulong na rin ni Jelay at Kiko. Para sa akin, nalagay man sa peligro ang buhay namin. Laking pasasalamat ko dahil nakauwi kami ng ligtas. At bukod pa doon, ang misyong yun ang naging dahilan kung bakit nadugtungan ang buhay ng kapatid ko. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sa ngayon, Sir Jag, kasal na kami ni Jelay. Hindi na kasi nawala ng komunikasyon kahit na noong umuwi siya ng Maynila. 1 taon pagkatapos na makarecover ng buo si Mia, sumunod ako kay Jelay sa Maynila at naghanap ng maayos na trabaho. Habang sinusuportahan ko naman sa pinansyal si Nanay at Mia sa baryo namin. Sa buhay, may mga pagkakataong hindi kami nibigyan ng tamang pagpipilian.
kundi pinipilit ka lang pumili kung alin ang mas kaya mong tiisin. Hindi lahat ng desisyon ay malinaw kung tama o mali, lalo na kapag ang dahilan mo ay pagmamahalas sa pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na kapag gipit ang buhay, kahit ang isang simpleng tao ay kayang magpanggap, lumaban at harapin ang takot hindi para sa sarili, kundi para sa mahal nila sa buhay. Sa mundong puno ng pagsubok, may mga pagkakataong ang desperasyon ay nagmumukhang pagkakataon. Pero sa bawat hakbang na gagawin mo, may kapalit. Maaari itong maging konsensya, dangal, o kahit ang sarili mong kaligtasan. Kaya lagi sana nating tandaan na hindi lahat ng pagkakataon ay dapat sunggaban agad. Pag-isipan, timbangin, at alalahanin kung sino ka at para saan ka lumalaban. Dahil sa uli, ang tunay na laban sa buhay ay hindi lang kung paano ka makakaligtas, kundi kung paano ka mananatiling totoo sa sarili mo habang ginagawa mo ito. Muli, ito si Sir Jag, bumabati sa inyo at nagsasabing maraming salamat sa inyong pakikinig.